Anyway, alisin na natin si Willie, mga kababayan. Ngayon, dumako ho tayo dito sa impeachment, no? Pinapa-impeach ni Cardema at nung kanyang asawa, si Pangulong Bongbong Marcos. Nabalitaan niyo po yan, narinig niyo na po yan, mga kababayan. Hindi tinanggap, mga boss chief amo, sir, yung impeachment. Kasi nga daw ho, mga kababayan, wala naman daw yung tamang tao na magre-receive nung kanilang impeachment complaint. At sabi din dito ni Attorney Claire Castro, mga kababayan, walang pinaghuhugutan. Sabi ni Shiro Kansaki, Duterte youth daw ho. Sabi nung iba, linagyan ng I yung youth nila. Sabi ni Maui Jaramillo, live to siguro. Aba, mukhang nakikita ko na, huli ko na style ninyo para ma-shoutout kayo Magtatanong kayo, live siguro ito. Boss Mark, live ba ito? Replay lang po tayo ngayon. Pambansang nanay survivor, shoutout sa iyo. At unidentified mind. Wala naman talagang pinaghuhugutan yan, mga bossing. Kasi ang pinaghuhugutan lang niya, kaya po ganyan yan, kasi ang nagkasal sa kanila, si Inday Sara Duterte. Si Inday Sara Duterte, mga kababayan. At paano sila makakakampi kay Pangulong Bongbong Marcos? Duterte youth nga sila. Di po ba? Yaan ang nagpasikat sa kanila, yung pangalan. Kumbaga, ride lang din ho kay dating Pangulong Duterte. Ano sabi dito ng Malacanang, mga bossing? Yung impeachment na yan, wala ho yan. Hindi ho kagaya nung impeachment kay Inday Sara Duterte. Sandamakmak ho ang ebidensya. Sandamakmak ho ang complaint. Yung pinaghuhugutan. Pinagkukunan ng dahilan kung bakit ini-impeach si Inday Sara Duterte. Mga kababayan. Sabi dito, Malacanang on Friday downplayed the attempt of ex-National Youth Commission NYC Chair. Yung youth na mukhang mangi-iyut. Ex-Duterte Youth Representative Duciel Cardema to lodge an impeachment complaint against President Ferdinand Marcos Duterte. Ferdinand Marcos Jr. Mga kababayan. Wala naman ho yan. Galit lang ho sila kay Pangulong Bongbong Marcos kasi po yung tatay nila nakakulong. No? At ipinapakalat po nila, mga boss, chief, amo, sir, na si Pangulong Bongbong Marcos daw ang nagpakulong kay dating Pangulong Duterte. Na wala naman pong katotohanan, mga kababayan. Diba? Na wala naman pong katotohanan, mga kababayan. Uulitin natin, ang ICC dumirekta nakipag-ugnayan sa international. Ang ICC dumiretso sa Interpol. Di po ba? Hindi kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni RBZ Garage Channel, parang kiliti lang yan kay PBBM. Wala namang kwenta No, dahil daw pinaaresto si dating Pangulong Duterte, kaya daw po dapat ma-impeach si Pangulong Marcos. Baka sabihin pa niya, that's cute. Yung mga ganun, mag-aaksaya lang po ng panahon ng gobyerno, mga kababayan. Tingnan nyo naman po ang kaibahan yan. Di ba? Doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte, nag-uumapaw po yung mga witness, yung mga nakatanggap ng puting sobre, nandun, magsasalita, nagpapatunay. Yung mga resibo nila na sinubmit ng Office of the Vice President at ng Department of Education, sinubmit sa COA, ibinigay sa Kongreso, iyon din ho, mga kababayan. Isa sa patunay. No po?
Biruin mo mga pangalan do'n. Jugs de Asim. Oh, favorite ni Ma'am Aba yan eh. Nandiyan ba si Ma'am Aba? Jugs de Asim. Pagka yung iminumuestra natin, mga bossing, yung kung ano yung Jugs de Asim, jogang maasim ho yun. Diba? Yung kapag inangat mo, yung ilalim ng jugs, tapos ginanon mo, ginuhitan mo, inamoy mo, tapos galing sa kung ano man ang ginawa, pawis sa pawis, pag singot mo, amoy maasim. So, yun yun. Mary Grace Piatos, mga chichirya. Yun po yung pagkakaiba. Hindi kagaya nitong kay Cardema, sira lang ang mga tuktok nitong mga to. Aaksayahin ba ho? Kung ako, mga kababayan, magpasa ako ng impeachment laban po kay BP Sara Duterte. At wala naman pong kakwenta-kwenta. Wala naman pong nilalaman ng maayos yung aking impeachment. Bakit ka namin pag-aaksayahan ng oras? Mark Ramos, di ba? Sabi ni Tina B, youth pa ba yang si Cardema? Mukhang mangi-iyot na. Di ba? Tuloy. Sabi dito, ang complaint na ito sa ating pagtingin ay walang pinaghuhugutan. Uulit-ulitin natin. Uulitin natin. Ang Pangulo at ang administrasyon ay gumaganap lamang ng kanilang katungkulan at ang batas ay pinapairal pati na po ang kanilang commitment sa Interpol. Maliban po sa ginagawa po ng Duterte Youth Party List tungkol dito, mas maganda rin, no? Bilang mambabatas, makagawa sila ng mas maraming batas. Wala naman po yan mga yan, mga bossing. Pakyut lang yan mga yan. Mga pakyut kayo. Sinasayang nyo ang pondo ng bayan. Sinasayang ninyo. Yung mga pasweldo ng bansang Pilipinas sa inyo. Mga pakyut kayo. Muli, uulitin natin. Inuulit natin. Sabihin nyo nga sa kanila, mga pakyut kayo. Muli, inuulit natin. Kung ano man po ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon, iyan po lahat ay base sa batas. Di po ba? Wala. Uwi, luhaan. Pupunta doon, maghahain ng impeachment, hindi man lang humingi ng schedule. Papunta po kami diyan, ganito. Wala yung tao. Balik na lang kayo sa susunod na araw. Diyan nila ginamit yung pondo nila. Pakyut sila. Di ho ba? Alisin na ho natin yung mga yan. Mga ano lang ho yan, mga kababayan. Mga garapata nga, ika nga ni Atty. Claire Castro.